Alam niyo ba kung ano ang talumpati? Ang talumpati ay isang sining at agam ang pagtatalumpati. Sining at agam sapagkat dapat na maayos ang paghahanay, ang mahalagang kaisipan at mabisang paraan ng paghahatid ng mga ito sa tagapakinig. Nagpapakita ito ng husay at wastong pamamaraan na may layong humikayat, kasanayan sa mahusay na pagsasalita ang talumpati. Ang paghahanda ng talumpati ay nakasalalay sa paksa at sa mananalumpati ang ikatatagumpay ng isang pagtatalumpati, patimpalak man o hindi. May dapat din tayong gawin sa paghahanda sa isang talumpati. Ito ay ang pagpili ng paksa. Una ay ang patugon sa layunin kung layunin ba nitong magturo, magpabatid, manghikayat, manlibang, pumuri, pumuna at bumatikos. Pangalawa, ay kung ito ay napapanahon, ang paksa ng talumpati ay napapanahon kung may kaugnayan o okasyong ipinagdiriwang. At ang panghuli ay dapat may kaisahan o dapat na may isang focus lamang ang paksa. Ito na naman, may tanong na naman ako. Alam mo ba na may balangkas din ang talumpati? Meron itong panimula, katawan at wakas. At ito'y ating tatalakayin ngayon. Let's go! Simulan natin sa panimula. Napaka-importante nito para sa karagdagang kaalaman. Ang mahusay na panimula ng pagtalumpati ay lubhang nakaganyak at dito din nakasalalay ang kawilihan ng mga tagapakinig. Ang pagsipi ng mahalagang pahayag mula sa mga batikan at batong na tao, pagtatanong, pagsasalaysay ng mga personal na obserbasyon, karanasan at iba pa ay isang magandang panimula. At susunod naman ang katawan ng talumpati. Ito ay itinuturing na pinakaluluwa ng talumpati sapagkat nakapaloob dito ang mahalagang kaisipan ng paksa. Ang mahusay na katawan ng talumpati ay natataglay din pala ng katangian. At ito ay ang may kawastuhan na inaasahan ang pagiging wasto ng buod o anyo nito. May matibay o pinangahawakang batayan at hindi ito gawa-gawa o kathang-isip lamang. Dapat wasto ang gramatika at itinataglay nito. Dapat din ay may kalinawan o malinaw upang maunawaan ang nangusto ang nilalaman ng talumpati. Dapat din mahusay ang pagkabikas ng talumpati upang magkaroon ito ng pangakit at madaling magising ang mga damdamin ng mga nakikinig. At ang panghuli na balangkas ng talumpati ay ang wakas. Ito ay ang pagtatapos ng talumpati. Magiging mahusay ang wakas kung makapag-iiwan ang talumpati ng mahalagang diwa sa isipan o kaisipan ng mga nakikinig. Dapat din na mabigyang diin ang paksa. Gusto nyo ba na maging isang mahusay na mananalumpati? Kung gusto nyo, ito ay para talaga sa iyo. Ang mahusay na mananalumpati ay may mga katangian at siyak na swak sa iyo. Una, may magandang personalidad. Pangalawa, malinaw magsalita. Pangatlo, may malawak na kaalaman sa paksang tinatalakay. Pang-apat, may kasanayan sa pagtatalumpati. At panglima, ang panghuli, mahusay gumamit ng kumpas. O diba? Swak na swak sa iyo.